With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yun! Salat pa rin po ng mga nakatutok sa atin sa mga papang drivers natin na namamasada ngayon. Ayan, tandaan nyo, cool ka lang, relax ka lang. Wala na tayong magagawa Correct. sa traffic. Uy, Mari, napaka-traffic ka talaga. Diba? Kasi lalo pa ngayon magki-Christmas season, diba? Kaya So, sobrang pagmamadali bukod sa ko may kanina. bus lane, asahan natin kasi magbubukas na naman yan ng mga mabuhay lanes. Oo. So, ang magiging system nito sa EDSA, one lane na lang yan. Correct. Patayan na naman ang EDSA, Mare. Nakakaloka. Kasi may bus lane na. So, ilang lanes yon. Ay, magmamabuhay pa. So, ano pa? May mabuhay. May tamad. Oo. Ganon. Tamad lane. Yung mamatay. Mamatay ka sa sa buringot dyan sa EDSA. Diba? Kulang tayo dyan, mga baban drivers. Yes. Dahil, diba? Para naman na kayo hindi nasanay sa ating bansa. Diba? Parte na ng ating kultura Correct. yan. You're not in the Philippines kung walang traffic. Correct. Diba? Nakakaloka yan. Siyempre, sa lahat pa rin po ng ating mga panggasama kayong panig ng Metro and Mega Manila sa mga naghahanap buhay, sa mga karinderya, sa mga palengke. Ayan, nawa ay medyo, alam mo yun, kumita kayo ng, alam mo yun, ng mas... Paldo-paldo. Oo, ngayong araw na ito, diba? Hangad namin ang inyong ikabubuti para sa araw na ito. Correct. Diba? O meron ka mga gustong batiin? Wala naman, Mare, pero may nais akong ibigay na numero para sa atin. Oo, eto mamimigay muna tayo ng papremyo. Bingo Plus Panalo! Aha, ayan. Diba na nakakaloka? Makakapiling nyo po sa darating na Sabado dyan sa may Pasay, Barangay 201. Ayan. Yes. Sa Kalayaan, Pasay, kasama natin dyan ang Bingo Plus. Correct. Diba? Na makikisaya sa ating pa-fiesta ni Pangga. Correct. Diba? Na bonggang-bongga. At syempre, Ako pupunta ako. Oo, diba? Kasi sinabihan kayo, charot. O hindi Hindi ako kailangan Oo, sabihan. true, Hindi alam. ako gusto mo sabihin ko. Hindi. Kung sino yung mga dapat sabihan. Nalagot na. Dahil dyan, pauna na muna natin tong premyo na ito na ibibigay natin para Sige. sa araw na ito. Kawin mo na ang mahiwagang volleyballs. Yan. Madami volleyballs. Wow. Yan. Ang ating Bingo Plus lucky number for the day para sa programang Baklitas ay... Wag mong idukduk. 34! Diba? Masakit yun. Pag dinukdok yung Wag mong biglain. hindi kasi baka mabasag yung ball. Yan. Siyempre, babakatandaan nyo lang po para sa programang Baklitas, ang Bingo Plus lucky number for the day ay... 34! Antayin nyo lamang po ang hudyat ni Kuya Chico mamayang gabi sa kanyang programa kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Pag pinaikot niyang ruleta at natapata sa programang Baklitas, kailangan nyo masambit ang numerong 34. Yun ay kung tatapat sa Baklitas Pero pag yan tumapat sa bahay nyo. Oo, wag. Iba, magtago kayo. Lalo pag van na puti. Tumapat sa bahay nyo. Yung van na puti. Oo, tumakbo kayo sa loob ng bahay. Diba? Uy, baka parcel yun. Wala nagdi-deliver ng gabi ng parcel. Diba? Nakakaloka. Huwag kayo basta magpapaniwala. Lalo pa ngayon mag-iingat kayo, diba? Magpapasko, ang dami modus. Ay, oo. Diba? Sa mga mag-aalisa ng kanilang mga bahay this coming weekend, i-check nyo muna yung inyong mga yung mga lock ng bahay ninyo. Diba? Kasi nauuso na naman ang nakawan. Naman, hindi ba? Kaya nga naman mag-iingat kayo. Kaya dapat nyo palang tandaan pa rin ang numerong 34 para makuha nyo ang 500 na premyo na ating pamimigay para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Bye! Ayan.
Umalis na si Bingbing Oh. kasama ang aking bang. Ang taray, oh. Nag-quick Diba? change. Oh, gano'n. Oo. Ayan. From Henlin to Matet. Ay, ang taray. Hindi ba papuntang Chowking? Oo nga, in fairness, wala ka ng bangs, Garcia. Wala na. Nag-ano ako. Oo, nagpagupit ako. nagpalit na. Ay, Mare, batiin ko lang The si Lord Ram. of Scent. Ganun na ang pego. Joel Cruz. Joel Cruz na pa-minion. Minion din. Wow, ikaw tong bilog, tas ako tong minion, ha? Hindi, no. Ang cute mo today sa pink na na color. What? Dami mong sinasabi! Hindi totoo yan kasi di ba? Alam mo yun, para kang... Hindi yan ang laman ng Hindi. utak mo. Para kang yung dulo niyan alam Hindi. ko. At kung maaabot kita. Hindi. Alam mo, cute mo nga today eh. Para kang yung nauuso mga stuffed toy. Yung labubu. Ha? Diba? Oo nga, ang Oo. mahal nun. O, di ba, in fairness? Kaya nga. Kanina Diba? nagkukwentuhan kami nitong Kasi si di ba may Kapitana pink Sisa. na ganun? Oo. Sabi ko, Mare, bili tayo ng labubu. Ang Ay, sabi hindi ng na, ate hindi mo, na, oh. wag na tumambay na lang tayo sa Okada. Tama. Hintayin natin may makaiwan. Wag na tayong bumili nun. Antayin na lang natin kasi may mga makakaiwan yan, di ba? O. Sa mga fast food, sa mga ganyan. Tingin-tingin kayo sa gilid. Pag may naiwan na labubu is ganon. O. Ibig sabihin talaga, para sa inyo yun. Tsaka ano bang, hindi ko kasi magets. Hindi ko rin alam. Hindi ba stuffed toys lang? Oo, stuffed toy siya. Pero syempre, di ba, may kanya-kanya Bakit trip kaya yan. siya mamahalin? Oo. Eh, di ba nga nag-trending nga kamakailan yung Ang ano? mahal nun, no? Yung Kaysa 34,000. bumili ako nun, Oo. bibili na akong lalaki. Lalaking aso. Oo. Oo. Pet friendly, di ba? Yes. Oo, di ba? Alis Kasi- may malalaro ka. Correct. Oo. O, kalaro mo. Oo. Mag-play dead kayo. Malalaro. Pero diba? batiin ko lang, Mare, bago tayo mapahamak, itong si Ramjen Reyes. Hello. Oh, hi, Ramjen. Yes, hindi lang si Ramjen Reyes, meron pang ibang Kasmota. Kamusta Oo ka, nga. Kasmota? mukhang Diba? mukhang nasa comment section natin yung si Kasmot. Ah, talaga ba? Oo. O habang nagdadrive yan araw. Mag-iingat ka sa pagdadrive sa lahat ng ating mga Alam lalamang mo, drivers. Nalaman ko na ang ano pala ng mga yan, ang kanilang mga Ano? parang sistema kung paano sila nakakapakinig sa atin. Oo. May Bluetooth speaker sila sa harapan ng motor. Ay, ang tara. Oo, Ay, nakita ang ko saya kanina. Naman. Thank you so O much. kaya Siyempre, naka-Bluetooth sa headset. lahat ng ating mga riders, diba? Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. O shout out daw kay Jonabel Cabarda Kasalme. Jonabel! Oo. Oh, Ng shout Rodriguez out eh. Rizal. Nakikinig sa atin. Ayan. Ito ng chika ko for Oo today's nga, video. na-excite ako dyan. Sino yung artista Binitin-bitin na yan? ko lang. naman talaga ng pulis na yan. At saan yung pulis yan? Saang city? Oh. Ang daming Ay! tanong. Chismosang chismosa. Siyempre dapat ganun. O patnubay ng ng mga magulang ay SPG. kailangan pakilagyan Ito ng po. SPG. SPG ang ating topic. Oo. Bakit? Sige na, go. Kasi Mare, may pag-amin ng isang sparkle artist Oy! na nabiktima rin pala siya ng panghahalay. Oy! Ayan. Siya ay si Dustin Yu Ay, kilala Na- ko yan. na nangyari daw mismo sa loob ng MRT. Oh my gosh. Ayon sa kanya pagsasalaysay, Mare, Oo. ayan, ay naganap daw ang pang-aabuso, parang panghahalay, parang Oo. kasi yun form of panghahalay yun, Mare. Well, marami naman talagang kontrobersyang nababalot, lalo pa pag nasa loob ka ng MRT? Yes. Hindi lang sa MRT, LRT, 1 and 2 yan. Oo. Ang isang lalaki naka-uniform daw ng pangpulis Oh my gosh. ang nanghipo sa kanya habang Ha? nakasakay siya sa tren Oh. ng MRT. Ilang taon na ngayon ang nakakaraan. Oh my gosh. Ayan, binalikan ni Dustin ang ala-alang iyon Oo. sa harap ng mga press Oo. sa ginanap na Regal Legacy event Oo. nung Sabado sa Valencia Events Place dito sa may Quezon City. Oh, dito Alam lang mo yan? Sa baba lang namin yun. Oo. Diba? Kwento ng binata, Mare, first time raw niyang sumakay ng MRT taong Oo. 2019. Oo. At talagang siksikan daw sa loob ng ng MRT. Ganun naman at punong-puno talaga ito ng pasahero. Oo. Sa pagkakatanda daw niya, Mare, Oo. nakahawak daw siya sa handle ng tren. Oo. Let me just use your imagination. Dalawang kamay niya nakahawak sa taas. Hindi, baka naman may railings. Kasi Hindi. may railings Sa taas pa. daw. Sa taas. Sa taas siya nakahawak. Di ba may Oo. mga sabit yon? Oo. So nakahawak daw siyang ganon at Oo. wala
wala siyang magawa kundi sumabit doon. Oo. At isang naka-uniform. Humawak, hindi sumabit. Hindi, yung kanyang kamay. Oo. Kasi kapag humawak, ganyan, Oo. kumapit. Oo. Pero pag ganyan, sumabit. Kasi, Pagsabit. Oo, pag sa taas. Ngayon, Mare, isang naka-uniforme. Oo, uniform. Mas madali kasi pag uniform. Naka-uniform. Oo, naka-uniform ng pang-pulis ang lumapit daw sa kanya at dumukot sa kanyang bulsa. At doon ay kinakapa-kapa daw kung ano yung maselang parte ng kanyang katawan. Dinukot yung bulsa, dumukot, sinut ang kamay. Yung paano pulis naman daw? siya nakasigurong pulis nga ito? Kasi syempre, di ba, ngayon parang hindi ka naman makakasiguro kung pulis nga yun. Kasi di ba yung army, yung militar, anong uniform nga ba nito? Syempre, mas madidistinguish mo na ang mga pulis ngayon dahil ang mga pulis ay may sarili ng ngayon, uniforme. Kasi di ba may mga din, may mga guards din na katulad na rin ng ibang mga bodyguards, nakabarong-barong na din. Ay, hindi yung ganung barong-barong, Mare. Pang-pulis daw. Pang-pulis? Oo, ang kanyang suot. Oh my gosh. So, kaya naman, baka si Dora yun. Nag-explore ang kamay Oo. diba? Mare, eto pa nakakaloka. Wala daw siyang nagawa that time at sinubukan daw niyang picturean. Oo. Pero hindi niya magawa dahil daw di umano ay syempre, sobrang nakasabit siksikan. siya. Oo. Tsaka At kapag bumitaw siya doon, maaring tumumba siya or kung ano pwedeng pero gawin kung sa talagang kanya. sinasabi niya Mare, kung talagang sinasabi niya based sa kwento niya, dahil ako madalas mag-MRT, LRT, diba? Sumakay ng tren. At naranasan ko din naman yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Sino? Activity. Ay talaga, hipo-hipoan ka. May mga ganun, lalo pa pag siksikan rush hour. Kasi talagang, alam mo yun, kung hindi ka sasakay, itutulak yung sarili mo, hindi ka makakasakay. Ako madalas ko maramdaman yung brush, cellphone na dumudunggol-dunggol sa akin. Talaga ba? Oo, mga matitigas na talaga? Na monay na bakit? Hindi ka, baka naman nababagansya ka na noon. Dati. Oo. Tapos paglabas ko may laslas na yung bag ko. Yun. Pero eto, Mare, dun base sa kwento nga niya, muna yung mga nakakaranas niyan. Marami na nakaranas niyan, diba? Lalo pa yung mga nanonood sa atin. Yung iba dyan, naranasan na rin itong experience niya. Kasi kung sinasabi niya may siksikan at nadukot, usually, jump pack yan. Kasi kung hindi mo talaga maikilos, Mare, ang pinakamaluwag lang talaga na LRT, LRT2, kahit madaming tao. Dahil yung bagon nila talaga malaki kumpara sa LRT1 tsaka sa MRT na talagang grabe ang siksikan ng tao. Lalo na kung peak hours. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero, yun nga din naman sasabi ko, kasi baka naman usually, baka naman hindi talaga siya pulis, diba? Pasintabi na lang din kasi baka mag-react ang mga kapulisan natin. Which is hanggang ngayon, Mare, naghihintay pa rin tayo ng opisyal na pahayag mula sa hanay ng ating kapulisan tungkol dito sa kanyang sinabi. Dahil sinabi nga niya, pulis. Kasi 'di ba, kaya nga ngayon ini-strict ngayon ng PNP, ng Army, ng Navy. Kasi 'di ba, naduduplicate yung kanilang mga damit na ginagawang parang alam mo yung pang-alis ng ibang mga tao, 'di ba? Lalo pat ganyan, baka kasi ganun siya na biktima na inakala niyang kasi porket nakapulis, 'di ba? So ginagawa pa yun ng iba para nang sa ganun ni makapangbiktima sila na mahuhold up ang agaw kotse. Kaya may mga ilang insidente, Mare, na naka-uniform ng pang-pulis tapos nang harang sila, kunwari checkpoint, tapos hold upin kanila. Di ba yung mga ganong aspeto? Kaya very strict na ngayon. Even ngayong pagsuot nga ng camouflage na pants, pinagbawalan na po yan. Kaya wag kayo basta magsusuot ng camouflage po na pants dahil pinagbawal na po yan kung hindi ka po miyembro ng sangay ng gobyerno na katulad nito ng PNP, ng Army o kaya ng Navy. Mahigpit na pong pinagbabawal yan. Hindi na tayo lalayo, Mare, sa Batang Quiapo, diba? sa probinsyano dati, 'di ba? Ipinagbawal na isuot yung uniform ng mga PNP sa pelikula. Correct, 'di ba? Yung mga kasi ganon. nababahiran nga ng kadumihan ang hanay ng ating kapulisan. Ngayon dito sa nangyari kay Dustin Mare, though may kwento siya na nakapang-pulis, yung nang hipo sa kanya, isa ng una niyang ginawa that time is nag-report. Oo nga. Diba? Kasi pagbaba mo ng next station, pwede mong habulin yun. Oo, diba? Hindi naman mabilis ang paggalaw doon. Maraming ganyan sa MRT na talagang kunwari pag nadadaklutan sila, diba? Kung ano, inahawakan na nila yung kamay
pag hawak ng kamay, paglabas, doon nila nire-report, turn over sa mga security na nandun sa next station. Dapat ganun yung ginawa mo. Pero kasi Mare, ang nakakaloka nito, first time niyang sumakay at first time din niyang mahipuan ng ganon. Tapos naka-uniform pa ng pulis. So maaaring hindi rin natin maialis sa kanya na maaaring may takot siya during that time. Hindi, kasi kung pulis naman din yun talaga at ikaw ang nabibiktima bilang lalaki, 'di ba? Karapatan mo yung magreklamo. Kaya lang, you let it pass like how many years pa din. 'Di ba? Tapos ngayon ini-name drop kasi it's unfair para sa mga kapulisan natin, 'di ba? It's so unfair na pero syempre in-name drop niya na pulis. Oo. Pag sabi mo kasing pulis, general 'yan. Kahit masabihin mong alam mo 'yon na isang tao lang 'yan o ano kasi kumaga parang you stated pulis yung nang molestya sa iyo. Hindi, ang sabi naman niya ay naka-uniforme ng pangpulis. Oo, 'di ba? Na pangpulis, 'di ba? So, parang in-identify mo. Ikaw nga Mare, kung ikaw ang tatanungin, ano ang tamang paraan parang sa ganun ay mailabas niya yung kanyang experience tungkol diyan? Dapat pumunta din siya sa Senado. Nandoon na lahat ng mga ganun ba? Klaka. Hindi, paano nga? Since sabi mo na hindi pwedeng hindi, yung kasi ganun, unang-una nga, 'di ba? Nababahira ng kapulisan. Hindi, oo. Kasi 'di ba, it's so unfair naman na kahit naman na sino, kahit pa sabihin mong Navy, teacher, pag sinabi mo nga lang teacher, 'di ba? Lahat 'yan magre-react. Siguro dapat yung proper way na minsan na kung pwede niyang siguro in a way na sinabi niya, hindi yung naka-uniforme police nakapang-otoridad na uniforme. Siguro to be safe lang. 'Di ba? Na parang tipong kasi since way back pa naman na itong kwento mo na tipong 'di ba? Mamaya kantahan siya ng mga kapulisan. Kwento mo yan, masama ako dyan. Diba? Yung mga ganon. Kaya lang yung mga ganong aspeto, siguro it could have been, diba, na nasabi niya na nakapang-otoridad na uniforme. Hindi lang niya in-specific na pang-pulis. Hoy, pero baka mamaya may mga mag-react dito na sabihin nyo, victim blaming kami. Hindi. Diba? May may mga tao din talaga na hindi sila ganon kalakas yung loob nila. Correct. Na labas ng kanilang hinaing at saka pagsumbong sa otoridad. Lalo na sa, 'di ba kagaya na lamang ni Gerald Santos, ilang taon ang binilang bago siya kumanta kung ano parang 15 years, 20 19 years. Ang binilang kasi wala siyang lakas ng loob noon. Diba? May mga ilan pa na nabibiktima ng rape, nagkakaanak na lang, nagkakaroon ng bunga yung panghali sa kanila, hindi nila na-voice out. Kasi nga 'di ba? May takot. Wala din silang pamamaraan para alam mo 'yon, yan. Kumbaga sa atin naman naiintindihan natin, kumbaga parang hindi naman din taliwas yung nangyayaring ganyan sa loob ng MRT. Yan ako makakasiguro naman kay Justin Yu. 'Di ba? Dahil na-experience ko din naman yan dahil madalas kahit na sino, 'di ba, ng mga kalalakihan. Ano naging reaction mo pag nahihipuan ka? Wala, kasi masikip Anong gagawin mo, 'di ba? Na tipong hayaan mo na lang kaysa naman yung tipong ikaw kapag dinukot dun sa bulsa mo. Hindi, kasi usually ako, wala naman akong pakialam kung anong dukot-dukutin nila. 'Di ba? Ang sa akin lang, ang hinahawakan ko yung mga importanteng gamit ko. Doon yun ang sinisecure ko. Yun ang yun ang kasi para naman din para naman din sa akin, kahit naman na madukot mo yan, hindi mo maiuwi yan. Nandyan pa rin yan. 'Di ba? Pero ito kasi mga valuable things ko, pag nakuha mo ito, nga ako. 'Di ba yung mga ganong aspeto? Kaso mukhang bata pa kasi siya noon. At diba? Alam mo, kahit saan naman natin din tignan, mali din talaga yung nangyari na yun. Kasi nga, it's invading the privacy of the person. At the same time, it's an act of lasciviousness. Correct, diba? Mali na pang himasukan mo without consent ang mga bagay-bagay na hindi mo pag-aari. True, diba? Diba? At saka sa mga ganyan, yung mga nanghihipo sa MRT, correct. sa LRT. Anong nakukuha yung pleasure dyan, diba? Yung mga ganyan na, diba, para lang naman din sa akin, diba? Kasi ang kinaganda lang ngayon na nangyayari, kasi ako, most of the time, nag-LRT to ako talaga. Ang kinaganda kasi, based from my experience, may roving security guard na nandun sa loob. Kaya, diba, mabilis na nakaka-capture kung sakaling may ganito. Diba, kudos to LRT Line 2. Very good kayo dyan. Kasi nasasakyan ko Oo, kaya dami nalulungkot nung nakaraan kaya nasira kasi tsaka parang sa MRT yata, Mare, may mga civilian security
na nakaupo, na nakapwesto. Correct me if I'm wrong kasi nakwento lang yun sa akin na meron sa MRT ng mga civilian security na hindi nag-uniform for them to catch yung mga ganitong klase gumagawa ng kalaswaan, ng karumal-dumal tulad pang-hold up, pang-i-snatch, diba? Na para hindi sila, kumbaga para naka-camouflage sila sa maraming tao. Yun naman talagang kinaganda, Kaya diba? laking kaluwagan, Mare, kung sakasakali matuloy na yung yung ginagawang LRT. Truth. Oo, para hindi na magsiksikan ng mga tao sa MRT, di ba? Diba? Well, itong nangyari kay Dustin Yu, kung wala naman siyang balak talaga na sampahan ng kaso o kung may mahabol pa man siya. Truth. Di ba, sa mga panahon na ito, siguro It's up to magsilbing aral na din sa lahat ng ating mga kababayan na sumasakay ng pampublikong mga sasakyan, kagaya na lamang ng MRT. Diba? Sa mga van. Nauuso din naman, hindi lang naman sa MRT nangyayari yan sa mga closed van, diba? Minsan nandyan din yung kunwari tulog-tulugan, tapos yun, alam mo, manananching lang, yung mga ganong aspeto. Nasa sa inyo yan kung paano nyo rin po poprotektahan ang inyong mga sarili. Kung alam nyo naman din may nalalabag na sa karapatang pangtao nyo, then so be it, magreklamo po kayo. Correct. Diba? Ako may mga dati kasi nagko-call center pa ako noon, madaling araw ako umuwi sa mga sa FX. May naglalabas ng di ba pag nasa likod ka na? Oo. Dalawa na lang kayo, may mga naglalabas ng ari. Oo, di ba yung mga ganyan, mga kabastusan. Diba? Alam mo, nawerduhan lang din ako sa kanya. Talaga ba? Kasi naglabas din ako, bumaba na siya. Mas natakot. Oo. Bakit? Feeling ko na insecure. Maglalabas ka. Ay, talo. Ako din. Ay, dehado yung akin. Baba, diba? Talo. Aagawan pa ako. Diba? But anyways, diba? So much to that effect na yan, diba? At least nagkalinawan lang, naklaro lang din na hindi naman sa pinagtatanggol natin yung side ng PNP o kaya ni Justin. Doon lang po tayo sa balancing siguro pag-uusap patungkol dyan sa mga bagay na yan. Kasi yung pag-describe niya, Mare, nanginginig daw siya sa sa nervous kasi that time. akusasyon yan Kumbaga parang nag-a-accuse siya sa mga bagay na wala din naman konkretong basihan. Hindi ko sinasabi na walang katotohanan yung storya niya, pero totoong nangyayari po yan sa mga LRT, MRT talaga ng bongga. So mag-iingat na lang po kayo ng bongga, diba? But anyways, mga pangga. Maaari tayo mag-ingat, pero diba, yung mga manyak kasi hindi natin mapigilan. Kumbaga tayo na lang. Kung sakaling feeling natin na abuse tayo, magreklamo po tayo kaagad. Yes. Huwag tayong basta manahimik, diba? Sa kahit anong aspeto, kahit sa loob ng opisina man yan. Diba? Marami yan, may mga manyak din minsan ng mga mga nakatataas. Diba? Oy. Wala. Natapos na dyan ang usapan. Kaya kami ni Sisa, hindi kami naglalalapit sa mga bagets. True. Dahil mahirap na mareklamo. Diba? But anyways, mga pangga, nakikita na natin si Gandang Kara, diba, ng bongga. Anyways, mga pangga, sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!